Play. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Kumusta kayo? Mabuti po. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa ating klase, ay nais muna naming magpakilala. Ako ay si Teacher Angeli. Ako naman si Teacher Annabel. At ako naman si Teacher Juan. At kami ang inyong magiging guro sa ika-4 na baitang ng EPP4. Ngayon ay tayo tumayo at tayo ay sumayaw at kumanta. Shampoo, shampoo, sumayaw kayo. Bubbly, bubbly, blues. Yahey! Magaling yung mga bata. Maaari na kayong umupo. Ngayon naman mga bata, bago tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito, meron muna tayo ditong layunin na dapat sundin. Una, na isa sa ugali ang pagtupad ng tungkulin sa sarili. Pakibasa nga mga bata. Na isa sa ugali ang pagtupad ng tungkulin sa sarili. Pangalawa, nasasabi ang mga kagamitan at wastong paraan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Kayo nga mga bata. Nasasabi ang mga kagamitan at wastong paraan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. At pangatlo, na isasagawa ang tungkulin ng sarili. Na isasagawa ang tungkulin sa sarili. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon naman mga bata, bago tayo tumungo sa ating aralin, ay nais ko muna kayong tanungin kung ano yung natatandaan ninyong napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ako po, teacher. Yes, Shaira? Tungkol po sa pag-aalaga ng hayop. Tama. So ano nga ba yung mga dapat natin o mga alagang hayop na pwede nating alagaan sa ating mga tahanan? Teacher. Yes, Ronalyn? Aso po. Aso. Sino pang gustong sumagot? Yes, Nicole? Kambing po. Yes, tama. Sino pang gustong sumagot? Teacher, pusa. Yes, tama kayo sa inyong mga kasagutan. At bago naman tayo tumungo sa ating pinaka-leksyon ngayong araw na ito, ay meron akong ipapakita sa inyong maliit na kahon. Ito ang kahulaman. Kahulaman ni Maria. Sa tingin nyo, ano ang nilalaman ng ating kahon? Pagkain. Pagkain ba? Ano sa tingin mo, Ronalyn? Gamit po. Gamit. Ano sa tingin mo naman, Shaira? Wala po. Walang laman. So, tingnan natin kung ano ang nilalaman ng ating kahon. Ang una nating gamit ay Nail cutter. nail cutter. Sa tingin nyo, para saan ang nail cutter? Pagputol ng kuko. Pagpuputol ng kuko para hindi mahaba ang ating mga kuko at hindi malagyan ng dumi ang ating mga kuko. Ang susunod naman ay Sabon. sabon. Sabon ay ginagamit natin sa Pagligo. pagligo. Tama. At ang huli naman ay Shampoo. shampoo. Saan natin ito ginagamit? Sa buhok. Sa buhok. Tama mga bata. Yan lamang ang mga nilalaman ng ating kahon at magsisilbi iyon na kagamitan sa ating mga katawan.
Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, mga bata, bago tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito, atin munang balikan yung mga alituntunin sa silid-aralan na kailangan nating panatilihin sa ano. So, una, pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Huwag makikipag-usap sa katabi kapag nagtuturo ang guro sa harap. Pangalawa, Makinig lamang sa guro. at ang pangatlo, Magtaas ng kamay kapag nais sumagot o may gustong sabihin. at ang panghuli. Irespeto ang bawat isa. So, inaasahan ko na ang mga alituntunin na ito ay magagampanan natin sa loob ng classroom na ito. Ngayon naman, meron akong inihandang isang maikling video. So, ang video ito ay ang si Nikki at ang kanyang mga kuko. Pagkatapos yung panoorin ito ay magtatanong ako. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ito ang kwento ni Nikki, ang batang takbot magpagupit ng fingernails. Please, Mommy, no! Sige na, anak. Mabilis lang to. Please. Then, Mommy, cut your nails. Anak, sandali lang to. Sige na, anak. Anak. Anak, halika na. Hindi mo ko masakit kay Chama ka. Ayaw ko magpagupit ng nail. Anak, where are you? Anak? Ricky? Anak? Masakit ka, anak? Ricky, anak, hindi pa ito masakit. Hindi ka na maganda ka rin kapag ka malinis ako, anak. Ay, Sa kakaayaw niya, humaba ng humaba ang kuko ni Nikki. Tuloy, di na niya magawa ang dati niyang gustong ginagawa. Cyber! Halika, laro tayo. Cyber? Naku, nasaktan ko kaya si Cyber? Gutom na ako. Buti na lang may fries. Ang hirap lang kunin. Paano kaya to? Maghahanda na akong pumunta ng school. Oh no, ang hirap magsuklay. Sumasabit ang buhok ko, ay. Naku, ganito pala pag mahaba ang mga kuko. Huh? Oh no. Di lang yun. Kinapitan rin na kung ano-anong dumi ang kanyang fingernails. Ah! Kailangan ko na yata talagang putulin ang kuko ko. Mommy! At mula nun, na-realize ni Nikki ang kahalagahan ng maikli at malinis na fingernails. Mommy, please cut my nails. Mahirap pala pag mahaba ang mga kuko. Wala akong magawa. Wala akong mayakap. Hindi ako makalaro. Ang dami ding dumidikit na dumi. Ang pangit tingnan. You were right. I should cut my nails to keep them short and clean. Oh my, Nikki. Huwag ka naman lungkot. Mommy will now cut your nails. Kaya malinis na yan. Mommy, thanks. Tara na. Ganyan na. Makikipaglaro na ulit sa akin si Cyber. When Nikki's nails were cut short, she was finally able to do Okay, mga bata, ano sa tingin nyo yung problema na kinakaharap ni Nikki sa kwento? Mahaba yung kuko. Mahaba yung kuko. So, tama bang yung niya na ayaw niyang ipaputol yung kanyang kuko sa kanyang nanay? Hindi po. Bakit?
Kasi, Hindi niya nagagawa yung mga gusto niya. tama. So, ano yung aral na napulot nyo sa kwentong yan? Maging malinis. Ipaputo lang kuko. Tama. So, sa mga naipakita namin mga sa inyo mga bata, may ideya na ba kayo kung ano yung aralin natin sa araw na ito? Opo! So, ano sa tingin niyo yung ating paksa sa araw na ito mga bata? Mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. So, tama. So, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng ating sarili. So, unahin muna natin yung mga gamit o kagamitan na ginagamit natin sa ating ulo upang mapanatili nating malinis, makintab at mabango ito. So, una, ano sa tingin nyo ito? Suklay. Anong gamit ng suklay na ito? Sa buhok. Okay, sabog. So, atin munang basahin kung ano ang ibig sabihin o anong gamit ng suklay. Makibasa ka mga bata ng sabay-sabay. Suklay o hairbrush ay inaalis ang gusot ng ating buhok. Tumutulong din ito para maging madulas at makintab ang ating buhok. So, sino sa inyo ang nagsusuklay pagkatapos maligo? Ako po. Tama. So, yung suklay, yung gamit nito is inaalis nito yung mga buhol-buhol, mga ng ating buhok, pinapanatili din nito yung pagiging makintab at madulas. So, naiintindihan ba mga bata? Opo. Pangalawang larawan. Ano sa tingin nyo ito? Shampoo. Ano ang gamit ng shampoo? Sa buhok. Tama. So, ating muling basahin ang gamit ng shampoo. Pakibasa ka ng sabay-sabay mga bata. Shampoo. Tumutulong upang maalis ang alikabok o dumi na nasa ating buhok. Tumutulong din ito na magbango ang ating mga buhok. So, ang gamit ng shampoo ay ito yung para maalis yung mga alikabok, mga dumi-dumi na nakalagay sa ating buhok. So, lahat ba kayo ay gumagamit ng shampoo bago maligo? Pag naliligo? Opo. Magaling. At ang susunod naman na larawan ay ito. Ano sa tingin nyo ito mga bata? Nail cutter. Okay, nail cutter. So, ating muling basahin ang gamit ng nail cutter. Basahin nga ng sabay-sabay mga bata. Nail cutter. Gamit sa paggupit at paglinis ng ating mga kuko. Pinuputol nito ang mahaba nating mga kuko. So, ibig sabihin, itong nail cutter ay ginagamit ito para putulin yung ating mga kuko sa kamay at paa. So, naiintindihan ba yung gamit ng gamit ng nail cutter mga bata? Opo. So, lahat ba kayo pag mahaba na yung inyong mga kuko sa paa at kamay, pinuputol nyo ito agad? Opo. Tama. So, kailangan natin putulin para hindi kapitan ng mga maduduming na maaari nating na mikrobyo. So, may mga katanungan pa ba mga bata? Wala na po. Husay. Ngayon naman mga bata, tatalakayin naman ni teacher kung ano yung mga ginagamit natin sa ngipin natin upang maging malinis ito. Mga bata, ano yung naman nakikita nyo sa larawan? Toothbrush. Sa tingin nyo, saan to ginagamit? Sa ngipin. Sa ngipin. So, pwede nyo bang basahin ang definisyon ng toothbrush? Toothbrush o sipilyo. Gamit sa paglinis ng ating mga ngipin, tinatanggal ito ang mga nakasingit sa ating mga ngipin.
Ito ay para mapanatili natin na malinis ang ating mga ngipin. So, sabi dito, ginagamit daw ang toothbrush para matanggal yung mga nakalagay na dumi sa ngipin. So, meron ba kayo nito sa bahay? Opo! Ginagamit nyo ba to sa ngipin nyo? Opo! Talaga ba? O, pangalawa naman, sa tingin nyo, ano naman nakikita nyo? Toothpaste! Toothpaste. So, ano ang gamit ng toothpaste? Para sa sipilyo. Sipilyo, paano siya ginagamit? Ilagay mong ganon, teacher. Oh, grabe. So, pwede nyo bang basahin ang definisyon ng toothpaste, mga bata? Toothpaste. Ginagamit natin ito kasama ng sipilyo para makatulong upang mamatay ang mga mikrobyo na nasa ating mga ngipin, dila at gilagid. Tumutulong din ito upang hindi mabulok ang ating mga ngipin at ang ating mga bibig. So, sabi nga dito, tumutulong ang toothpaste para mapanatiling mabango ang ating Hininga. susunod naman ay Teacher, may ganyan si Shaira sa bag niya. ay may ganyan. Bakit sa tingin Sino mo? lang sabi Bakit? yun? Oh, ano lang sa tingin nyo yung nasa picture? Ano? Para mabango yung hininga. Mouthwash? Gumagamit na ba mga bata ng ganito? Opo. Yung mga rich kid. Mga rich kids. So, pwede nyo bang basahin ang definition ng mouthwash? Mouthwash. Ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga at tumutulong na mapuksa ang mga mikrobyong sa loob ng ating bibig na nagiging sanhi ng mabangong hininga. So, sabi nga, yung mouthwash is pwede nating gamitin kahit na alternatibo sa kunwari, kung hindi tayo nag-toothbrush, pwede natin munang gamitin yung mouthwash. Kasi, sabi dito, nagpapabango din siya ng hininga at nagtatanggal ng Mikrobyo. Naintindihan ba mga bata? Opo. May katanungan ba kayo mga bata? Wala na po. Wala na. Very good. Wala na po. Okay mga bata, ano na nga yung mga nauna nating natalakay na mga kagamitan? Suklay, shampoo, nail cutter, mouthwash, toothpaste, at sipilyo. Tama mga bata. At ang susunod naman ay ang sabong Panligo. panligo. So, sino gumagamit ng sabong panligo kapag Kami naliligo? po. Ayan. Nakakabango ba ito ng ating katawan? Opo. Okay, so basahin naman natin ang sabong panligo. Sabong panligo. Ito ay ginagamit natin upang matanggal ang mga dumi o libag sa katawan at pinapabango ang ating katawan. Yan. So, ang sabong panligo daw ay nakakatanggal ng dumi at libag sa ating katawan. At hindi lang yon, pinapabango din ito ang ating katawan. So, sino dito yung may sabon na nakakabango ang kanyang katawan? Kami po. Ay, very good. So, ang susunod naman natin ay ang... Ano sa tingin ninyo ito? Wow. Towel o bimpo. Bimpo. Ay, ano? Ayan. So, ito ay ang bimbo. Mas maikli lang siya, mas maliit siya sa tuwalya. So, ano nga ba ang bimpo? Pakibasa nga ulit. Bimpo. Ito ay ginagamit natin pangkuskos sa ating katawan upang matanggal ang libag na nakadikit sa ating katawan. Sinong gumagamit ng bimpo pag naliligo? Kami po. Ayan, very good.
natatanggal nito ang libag na nakadikit sa ating katawan. Kasi kapag may libag sa ating katawan, hindi ito magandang tingnan. Hindi Opo. ba mga bata? Opo. Yan. Ang susunod naman natin ay ang Tuwalya. tuwalya. Mas malaki ito kaysa sa Bimbo. So ano naman ang tuwalya? Tuwalya. Ito ay ginagamit natin pagkatapos maligo o maghilamos upang punasan ang ating basang katawan o mukha. So saan daw natin ginagamit ang tuwalya? Pamunas. Pampunas pagkatapos Maligo. o maghilamos. Tuwalya ba ang ginagamit ninyong pampunas pagkatapos nyo maligo? Opo. Okay, so alangan naman na bimpo lang ang ipunas ninyo. Ano? Maliit lang Yes. yun. Ang katawan ninyo ay malaki. Teacher. So, hindi siya pwede doon. Okay, so, ang mga natutunan natin ay mga sabong panligo, bimbo, at tuwalya. Ngayon naman mga bata, para mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan ay pangkatang gawain. So, mahati muli ang inyong klase sa 4 na grupo. Kaso mukhang kulang ata. 3 lang, so magtatlo. Mahati ang klase sa 3 grupo. So, ang activity na ito ay picture puzzle activity. So, bawat grupo ay magkakaroon ng envelope na kung saan bubuuin niyo yung mga picture na nasa loob. Nauunawaan ba mga bata? Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang activity na iyan. Tapos na po, teacher. Pakipasa na ang inyong mga activity. Okay. Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng individual na aktibidad. So, ang panuto dito ay sabi dito, ang panuto ay basahin ang mga paglalarawan sa mga gamit na ating tinalakay kanina at isulat ang tamang letras sa mga larawan na naayon dito. Naintindihan ba mga bata? Opo. So, magbibigay ako ng mga papel na inyong sasagutan. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, pakipasa nga ako at ating sasagutan. So, number 1. Sino gustong sumagot? Yes, Nicole? Nicole! Teacher, letter E. E? Ginagamit ito bilang pamputol ng kuko. Sa tingin mo, ano ito? Nail cutter. Nail cutter. Very good. Shaira, pwede mo bang sagutan ang pangalawa? Letter B, teacher. B. Ginagamit ito sa pag-aayos ng buko. Ano ito? Nasa Suklay, laro. Suklay. Suklay talaga. Suklay. Number 3. Ronaldin. Hindi nakikinig si Ronaldin. Walang sagot dyan, teacher. Meron. Ay, sipo. Si. Pinapanatili ito ang bango at tinatanggal ang mikrobyo sa bibig. Ay, Ano sa tingin mo ito? toothpaste. Ay, ano po, mouthwash. Mouthwash. Very good.
Pang-apat, Nicole. Teacher letter D. B. Pangalis ito ng libag at iba pang dumi sa katawan. Sa tingin mo, ano itong nasa larawan? Teacher, ano po? Bimpo. Bimpo. Very good. Last. A, teacher. A. Nagamit ito upang maging malinis at matibay ang ngipin. Ano sa tingin mo itong nasa larawan? Sipilyo, teacher, or Sipilyo. toothbrush. Very good. Talagang naintindihan nyo ang ating sinalakay sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, ano na ulit ang ating napag-aralan sa araw na ito? Mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Tama. So kung talagang naintindihan ninyo at nakinig kayo sa ating leksyon ngayong araw na ito, ano ang ginagamit natin upang mapabango ang ating katawan? Sabon. Sabon, tama, Ronaldin. Ano naman ang ginagamit natin upang matanggal ang libag na nakadikit sa ating katawan? Bimpo. Po. Ang gamit natin upang matanggal yung mga nakasingit sa mga ngipin natin? Toothbrush. Tama. At ano naman ang ginagamit natin kapag katapos maligo o maghilamos na pinampupunas natin? Tuwalya. Tama, mga bata, tuluyan nga talagang nakinig kayo sa ating napag-aralan ngayong araw na ito. So, mga bata, bago tayo magwakas sa ating talakayan, ay nais mo nang magpa-assessment o magkaroon ng maikling pagsusulit si Teacher Joanne at si Teacher Annabel muna ang magdi-discuss sa inyo. Opo. Okay, mga bata. So, naintindihan nyo ba ang sinabi ni Teacher Angeli? Opo. Okay, so sa tingin nyo, gaano ka-importante pag-aralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Teacher, Ronaldin. para ano po, maging malinis, maayos, at mabango. Okay, tama. So, pinag-aaralan natin ang paggamit at paglilinis sa ating sarili para mapaayos ang ating sarili at hindi madumi at hindi mabaho. Opo. Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng isang maiksing pagsusulit upang maano natin yung inyong kabihasaan sa ating mga tinalakay sa araw na ito. So, ang panuto, bilugan ang titik lamang ng tamang sagot. So, meron lamang kayong 5 minuto para tapusin ang maiksing pagsusulit na ito. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Pwede nyo nang simulan. Tapos na ba mga bata? Tapos na po. Hindi Hindi pa po. Ay, ang bagal naman ni Nicole. Kaya nga, dali-dali na nga. Tapos na ba, Nicole? Opo. At bukas, ibabalik ko ito, iwawasto ko muna sa bahay. So, Sige po. Opo. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, isulat sa kwaderno ang mga hakbang na sa wastong pagligo. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, yun lamang. Maraming salamat. Paalam.